Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Pagpalang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang inyong lingkod na si Bishop Ernie Reyes ng Charismatic Restoration Church, Taal, Batangas, Daughter Church. Salamat sa Panginoon na muli tayo nabigyan ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos at ito'y ating pagnilay-nilayan dito sa ating programang Tinapay mula sa Langit. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay, pag-asa at kalakasan na patuloy niyo pong ipinagkakatiwala sa inyong lingkod. At dalangin ko po, Panginoon, na sa umagang ito, sa aming pong pag-aalala ng iyong salita, pangunahan niyo po kami at samahan. Nang sa gayon, O Diyos, ang salita niyo ay patuloy na tumimo at malayang kumilos sa bawat isang nakapakinig at tinanggap ang inyong salita para ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa aming buhay at patuloy na gumawa ng mga bagay na maranasan namin ang kapangyarihan ng inyong salita. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong salitang pag-aaralan ngayong umaga ay ating pong hinango sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 18, talata 12 hanggang 14. Ito nga po ay pinamagatan, Why rejection of all this occultic action is commanded. Ang nilalaman po ng talata 12 at 14 na hango sa Deuteronomio, Kabanata 18 ay ang mga sumusunod. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan niyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. Subalit ang mga ito ay pinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang landas tungo sa isang mayaman at makabuluhang buhay kay Kristo ay nagsisimula sa ating pagsunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos at ang pagtanggi sa mga makasalanang impluensya na sumisira sa ating kaugnayan sa Kanya. Ang pagtuklas ng masaganang buhay kay Kristo ay nangangailangan sa atin na sundin ang Kanyang mga kautusan at tanggihan ang mga masama at makamundong impluensya. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay may panawagan sa atin na mamuhay ng masunurin na sumasalamin sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yan po ay ayon sa talata 13. Ang utos ng Diyos na maging walang kapintasan ay pundasyon para sa isang makabuluhang buhay. Ang pamumuhay ng walang kapintasan ay nag-uugnay sa atin ng malalim sa layunin at patnubay ng Diyos sa ating buhay. Ang makasalanang impluensya ay maaaring makasira sa ating relasyon sa Diyos at makahadlang sa mga masaganang pamumuhay. Nagbababala ang Biblia laban sa paghahanap ng mga manghuhula at manghuhula bilang kasuklam-suklam. Ang pag-iwas sa gayong mga gawain ay nagpapanatili ng ating pagtuon sa dalisay at tapat na patnubay ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga tuntunin ng Diyos, binabago tayo at nararanasan ang kabuuan ng buhay kay Kristo. Pinalayas ng Diyos ang mga negatibong impluensya upang akayin tayo sa kanyang mga ipinangakong pagpapala. Yan naman po'y ayon sa talata 12 ng Deuteronomio 18. Ang personal na pagbabago ay inihanay ang ating buhay kay Kristo na humahantong sa kagalakan at katuparan. Ayon po sa kanyang pangako sa Juan 10:10, kaya siya po nagpunta rito sa lupa para tayo bigyan ng buhay na lubos at kasiyasiya. Itinatampok ng talatang ito ang kalubaan ng pagsasagawa ng mga gawain tulad ng panghuhula at pangkukulam na itinuturing na lubhang kasuklam-suklam sa Diyos.
Ang ganitong mga aksyon ay hindi lamang nagpapagababag sa pagkilala sa soberenya ng Diyos, ngunit naging taksil din ng pag-asa sa mga huwad na espiritu kaysa tunay na buhay na Diyos. Ang mga pagbabawal na ito ay mga paalala na nais ng Diyos na mapanatili ang isang dalisay na pagsamba sa kanyang mga lingkod. Sa kabuuan, ang pagsunod sa mga batas ng Diyos ay kinakailangan para pagpapanatili ng isang tipan na relasyon sa Kanya, sa pagpapaunlad ng katangi-tangi sa isang mundong puno ng magkatunggaling mga paniniwala at gawain, gaya ng sinabi sa Deuteronomio 18:12. Sa akin pong pagtatapos, ang mga talatang ito ay nagsisilbing malinaw na direktiba laban sa pagsasagawa ng okultismo at binibigyan diin ang kahalagahan ng espiritual na integridad sa pagsamba kay Yahweh. Binibigyan diin nito ang kalubaan ng mga gawaing ito sa mata ng Diyos at ang pagkakaugnay nito sa moral at espiritual na katiwalian. Upang maranasan ang masagahanang buhay, talikuran natin ang mga masasamang gawain at sundin ang mga utos ng Diyos. Yakapin ang isang mayaman, pagbabagong nakasentro lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa talatang ito na nagbigay ng babala at pagbibigay din na iwasan na po natin ang mga gawain na sumasalungat sa kalooban ng Diyos, lalo pa kung ang mga ginagawang ito ay kasuklam-suklam sa Kanyang harapan. Purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat to sa talatang ito na kung saan binigyan ng diin at pansin ang mga ginagawa na hindi dapat nating panghawakan, hindi dapat tayo sumandal sa ganong mga pamamaraan na kung saan parang alam nila ang mga magaganap at mangyayari. Marami pa rin na nakatali na umaasa sa mga manghuhula at mga karimari-marim at kasuklam-suklam ng mga gawain sa harapan ng Panginoon. Salamat Lord sa pagpapaala at nawa ay kami ay maging bukas ang aming mga paningin sa mga bagay na ito at di po kami maging biktima at mapariwara ang aming buhay. Salamat po Panginoon, po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. At sa mga nakikinig ngayon, kung kayo man po ay napagpala, maaari po itong inyong ibahagi, i-share sa inyong mga kaibigan para naman sila ay mapagpala din. At pag po nating kaliligtaan, pag po nating kalilimutan, tuwing 5:30 ng umaga, tayo po'y makinig sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Purihin ang Panginoon.